Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na sa isang simpleng pagdampi lang ng isang maliit na bagay sa inyong pagkalalaki, ay mananumbalik ang tibay na tila bakal sa loob ng ilang oras? Maraming kalalakihan ang pilit na nagpapakatatag at sinasabi sa kanilang isipan, "Kaya ko pa, ayos pa ako." Ngunit sa totoo lang, alam nating hindi ito ang realidad. Sa sandaling mamatay ang ilaw sa kwarto, at ang dapat sanay matikas na pagtayo ay biglang gumuho. At kapag nakita mo ang lungkot at panghihinayang sa mga mata ng iyong asawa, doon naiiwan ang isang pakiramdam ng pagkatalo na hindi maipaliwanag ng sinumang lalaki. Ako po si Dr. Bayani, isang 62 taong gulang na eksperto sa natural na medisina at 30 taon nang nag-aaral tungkol sa kalusugan ng kalalakihan. Sa mga sinaunang kasulatan ng medisina sa Asya, tulad ng Dongui Bogam, nakasaad na, kung ang daloy ng enerhiya at dugo ay maayos, ang lalaki ay mananatiling matikas kahit siya ay tumanda na. Maging sa tanyag na Ben Cao-gang-mu ng dinastiyang Ming, binigyang diina ang pagpapanatili ng lakas ng lalaki ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpapahid o pagsipsip ng gamot gamit ang balat. Ang sikretong patch o tapal na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang makabagong paraan ng pagsasabuhay sa sinaunang karunungang ito. Marahil ay iisipin ninyo, pagdidikit lang? Titigas na parang bakal? Parang kwentong kutsero lang yan. Ngunit ang totoo, ang mga mabibisang sangkap ng halamang gamot ay direktang sumisipsip sa balat papunta sa mga ugat na agad nagpapasigla sa daloy ng dugo. Dahil hindi na ito dumadaan sa tiyan at hindi na kailangang tunawin ng atay, mabilis ang epekto nito. At kapag nailapat na, unti-unting lumalabas ang bisa nito kaya tumatagal ang lakas ng mahabang oras. Isipin ninyo ito na parang isang tuyong puno na muling diniligan upang magsibol ng bagong buhay. Maraming kalalakihan ang lumalapit sa akin. Minsan ay naluluha pa at umaamin, "Dok, ang pinakamasakit at kahiya-hiyang sandali ng buhay ko ay nung nabigo ako sa harap ng aking misis." Ngunit matapos silang subukan ang pamamaraang ito, ang kanilang mga asawa na mismo ang nagugulat at nagtatanong, "Anong nangyari? Paano bumalik ang dating ikaw?" Naniniwala ako na ito ang tunay na diwa ng pagpapanumbalik ng sigla at pagbangon ng dignidad ng isang lalaki. Bago tayo tuluyang pumalaot sa ating talakayan, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at pindutin ang notification bell. Malaking tulong din po kung inyong ibabahagi o i-share ang videong ito. Salamat po. Mula pa noong unang panahon, may 3 pangunahing sangkap na ginagamit upang palakasin ang pagkalalaki. Una, ang mga pampalakas tulad ng sungay ng usa, deer antler, na nagpaparami ng dugo. Pangalawa, ang ginseng at goji berries na parang gatong na nagpapaningas ng apoy. At pangatlo, ang sisandra, wu wei zi, at safflower na naglilinis ng mga baradong ugat. Ang prinsipyong ito ay nakapaloob sa ating patch. Ang mga sangkap ay dahan-dahang sumisipsip sa balat, pinalalawak ang mga ugat sa paligid ng masilang bahagi, at pinadadaloy ng maayos ang dugo. Sa madaling salita, para itong paglalagay ng langis sa ilawan na paubos na ang ningas. Sabi nga sa sinaunang medisina, kapag ang pagkalalaki ay mahina at malamig, hindi ito tatagal nakatayo. Kaya naman ang mga ninuno natin ay nagdidikdik ng mainit na halamang gamot at hinahalo sa alak o sabaw. Pero kapag kinain o ininom ito, nababawasan ng bisa dahil sa proseso ng panunaw. Iba ang patch. Dahil hindi ito kinakain at direktang dumadampi sa balat, mabilis ang reaksyon. Parang diretsong tinamaan ng target. Sabi nga ng isang pasyente ko, "Dok, wala pang 10 minuto matapos kong idikit, parang sumusunod na ulit ang katawan ko sa gusto ko." Malinaw ang mga bentahe nito. Una, agaran at siguradong epekto.
Kung sa tableta ay maghihintay ka pa ng 30 minuto, ang patch ay sumisipsip agad sa ilalim ng balat. Pangalawa, tigas at tagal. Isang dikit lang, ilang oras ang itatagal ng bisa, kaya mawawala ang kaba na baka bigla kang lumambot sa gitna ng laban. Pangatlo, ito ay lihim na sandata. Pwede kang pumunta sa banyo, idikit ito ng walang nakakaalam, at paglabas mo ay handa ka na. Para sa mga lalaki, ang ganitong klaseng sekreto ay nagbibigay ng dagdag na thrill or excitement. Gayunpaman, meron din itong mga dapat bantayan. Una, iritasyon sa balat. Dahil sensitibo ang balat sa paligid ng pagkalalaki, maaaring magkaroon ng pamumula o pangangate. Pangalawa, ingat para sa may sakit sa puso at alta presyon. Dahil malakas ang epekto nito sa pagpapalawak ng ugat, kailangan munang kumonsulta sa eksperto kung meron kayong karamdaman. Pangatlo, ang psikolohikal na pagdepende. Kapag nasanay ka na sa bisa nito, baka mawalan ka na ng tiwala sa sarili kapag wala kang gamit na patch. Para itong taong hindi makapagsalita kapag walang alak, baka manliit ang loob mo kung wala ito. May kasabihan sa Ben Tsao Gang Mu. Ang gamot ay parang itak. Kung gagamitin ng tama, sakit ang puputulin. Kung aabusuhin, katawan mo ang masusugatan. Ganyan din ang patch. Kung gagamitin ng wasto, gagawin nitong parang pulot gata ang inyong gabi. Pero kung aabusuhin, baka hindi na gumana ang katawan mo ng kusa. Isang nakakatuwang kaalaman. Sa mga pag-aaral, ang mga lalaking nasa edad 60 pataas na gumamit nito ay nag-ulat na dumoble ang tagal ng kanilang pagtayo. Pero totoo rin na dahil sa sarap ng pakiramdam, nagkakaroon sila ng kagustuhang ulit-ulitin ito na hindi maganda. Ang susi ay disiplina at balanse. Ito ay hindi laruan, kundi isang sandata na may basehan sa siyensya at tradisyon. Siguro ay tanong ninyo ngayon, Dok, saan ba nakakabili niyan? Mayroon ba sa butika o sa ospital lang? Sa ngayon, ang ganitong patch ay hindi basta-basta nabibili sa ordinaryong butika. Ang iba ay galing sa ibang bansa o kaya naman ay binebenta online bilang health supplement. Pero ang mahalaga ay hindi ang tatak, kundi ang tamang kombinasyon ng sangkap na hiyang sa inyo. Sa katunayan, sa aking klinika, gumagawa kami ng customized na patch based sa pangangailangan ng pasyente gamit ang tradisyonal na pamamaraan. Halimbawa, ginagamit namin ang goji berries at sistanch para sa bato at enerhiya, at safflower para sa daloy ng dugo. Dinidiktik ito hanggang maging pinong pulbos, hinahalo sa natural na langis, at inilalagay sa malinis na tela o medical tape. Ang mga binebentang virility patch sa merkado ay ganito rin ang prinsipyo. Pero paano ba ang tamang paggamit? Una, ang pwesto ay mahalaga. Hindi ito idinidikit basta sa balat ng ari mismo, kundi sa puson o sa bandang ugat ng pagkalalaki. Dito, maraming ugat at nerve endings, kaya mabilis ang pagsipsip. Pangalawa, ang tamang oras ay 15 hanggang 20 minuto bago ang pagtatalik. Sa loob ng 10 minuto, mararamdaman nyo na ang init na gumagapang. Pangatlo, ang bisa ay tumatagal ng 3 hanggang 5 oras. Huwag patagalin ng sobra dahil baka mairita lang ang balat. Sabi nga ng isang pasyente ko, Dok, habang nasa banyo si Mrs., mabilis kong idinikit. Pagbalik niya, gulat na gulat siya dahil handang-handa na ako. Napangiti na lang siya ng malaki. Simple lang ang paggamit, pero napakalakas ng epekto. DIY, paggawa ng sariling patch. Ngayon, itatanong nyo, Dok, pwede bang gumawa nito sa bahay? Ang sagot ay oo, posible. Ang pinakasimpleng paraan ay ang pagdikdik ng pinatuyong goji berries, safflower at sistanch kung makakahanap kayo sa mga Chinese drugstore.
Gawin itong pinong pulbos. Haluan ito ng kaunting sesame oil, langis ng linga, hanggang sa maging malapot na parang paste. Ipahid ito sa medical tape o gasa at idikit. Sa makabagong pananalita, isa itong natural na pampatigas na gumising sa inyong puso at katawan. Pero kung gusto nyo ng mas matindi, may sikretong timpla sa tradisyonal na medisina. Haluan ang mga nabanggit na sangkap ng kaunting pulbos ng sungay ng usa, deer antler powder. Ito ang nagpapabumba ng dugo ng matindi. Samahan pa ng kaunting pulbos ng cinnamon, kanela, para mas mabilis uminit ang pakiramdam at bumukas ang mga ugat. Ang mga pasyente ko ay nagsasabing, "Dok, pagkadikit pa lang, parang may kumukulong tubig sa loob ko sa sobrang init at sigla." At ang huling sangkap, isang patak ng purong pulot o honey. Hindi lang ito pandikit. Sa medisina, ang pulot ay nagbabalanse ng tapang ng mga halamang gamot. Pinagsasama nito ang puwersa at pagiging banayad. Tandaan, ang gawang bahay na patch na ito ay dapat idikit sa puson o sa base ng ari. Pero inuulit ko, ito ay parang matalim na tabak. Huwag gamitin ng higit sa 1 beses sa isang araw. Kapag nakaramdam ng pangangate, tanggalin agad. Wala nang mas gaganda pang patunay kaysa sa karanasan ng mga totoong tao. Ang una ay si Ginoong Roberto, 62 anyos. Matapos magretiro sa gobyerno, pakiramdam niya ay wala na siyang silbi, lalo na sa kwarto. Madalas siyang mabigo kay misis, minsan ay sumusuko na lang sa gitna ng laban. Itinuro ko sa kanya ang paggawa ng patch gamit ang goji, safflower at deer antler. Sabi niya, 15 minuto lang matapos idikit, nakaramdam siya ng matinding init at bumalik ang tigas na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Buong pagmamalaki niyang sinabi, "Dok, noong gabing yun, niyakap ako ng asawa ko at umiyak." Sabi niya, parang gumalik daw ang asawa niya noong kabataan namin. Ang mga salitang iyon ang pinakamabisang gamot sa kanyang nasugatang ego. Ang pangalawa ay si Ginoong Eduardo, 58 anyos. May diabetes at high blood siya, kaya humina ang kanyang pagkalalaki. Ayaw niyang uminom ng gamot dahil takot sa side effects. Gumawa kami ng patch na may cinnamon at pulot na angkop sa kanya. Bago sumiping, palihim niya itong idinikit. Kwento niya, "Parang nagising ang natutulog na dragon sa katawan ko." Nagulat ang kanyang asawa at sinabing parang bumata siya ulit. Mula noon, bumalik ang sigla niya sa buhay. Laging nakaniti sa umaga at nag-ehersisyo na rin. Ang ibinahagi ko ngayong araw ay hindi sa lamangka. Ito ay ang pagsasanib ng goji, safflower, cinnamon, at iba pang natural na yaman. Isang pamana ng karunungan upang buksan ang daloy ng inyong lakas. Maraming lalaki na ang nakabawi ng kanilang kumpiyansa at nagpaningas muli ng apoy ng pagmamahalan sa kanilang pagsasama. Ngunit tandaan ang sinabi sa Ben Cao Gang Mu. Ang gamot ay nagpapagaling, ngunit ang labis ay nakakasama. Huwag maging gahaman. Kung may sakit sa puso o alta presyon, kumonsulta muna sa doktor. Ang gabi ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa daloy ng kanyang dugo at enerhiya. Gamitin ang karunungang ito ng tama at tiyak na mabubuhay muli ang init ng inyong kabataan. Kung nakatulong ang videong ito, pakiclick ang subscribe, like at notification bell. I-comment nyo rin ang inyong mga saloobin sa ibaba. Ang bawat click ninyo ay malaking tulong para makagawa pa ako ng mas magagandang impormasyon para sa inyo. Mga Gino, manatiling matikas at mabuhay kayo ng may danggal. Maraming salamat sa panonood. Ito ang inyong lingkod mula sa Starlight Health Channel.